Sa board examination, all items are in equal footing. Equal footing in the sense question number 1 and question number 70, these are all equivalent to 1 point. 1 point kasi pareho ito. But these two items have different magnitude or difficulty. So meaning, sa board examination, do not be the typical examinee who answer questions on a chronological order. 1, 2, 3, ganyan. Kapag yan ang ginawa mo, candidate ka sa hindi papalarin. Totoo yan. Ganito, mag-exam. First 3 to 5 minutes, tingnan mo yung mga tanong. Okay? Then, lagyan mo ng marka. Let's say, ang unang hinahanap mo, easy, familiar items, and easy to solve. As you assess. Let's say, ang una mong nakita, problem number 6. Yan, tatatuan mo yan. Tick mark mo, bahala ka ng ano. The next item na nakita mo, let's say item 25. Yan. Tinatatuan mo. Tanong lang. Yung tanong, then ma-assess mo naman kung kaya eh. Familiar and easy. Okay? Then, the next one na hinahanap mo is what? Familiar, but will take a longer amount of time to solve. So, di ba 1 to 70 yun? Oh. Ang hinahanap mong una ay mga familiar sa'yo. Ito, yung sa example natin na kulay orange. Then, as you go along, familiar and longer amount of time to solve. Let's say, panibagong symbol yan. Okay, maaring bilog, ganyan. Nakuha. O, yan. Ang una mong isa-solve, yung mga items na familiar and easy for you. Ito yon. So, start with number 6. Then, the next one is item 13. Then, 22, 27. Yan yon. Ang una mong ginagawa. Pag ginagawa mo yan, nakakakuha ka ng tinatawag na points. Kasi alam mo eh. At nakakuha ka ng tinatawag na confidence. Yan yon. After mo nang mag-gain yan, punta ka na dun sa mga items na familiar sa'yo, but you assess that will take a longer amount of time to solve. Yan na yun, yung mga nasa grid. Tumataas na class yung points mo dyan at confidence. Okay? Eh sir, paano yung mga wala? Yung mga walang tato. For example, number 20. Yan yung mga bagay na minsan, di ba, sa tanang buhay mo, dyan mo lang nakita sa board exam. Na ibig kong sabihin, kahit anong isagot mo dyan, hindi mo alam kung tama o mali kahit lumalabas sa kalki mo. So, ano nangyari dito? Nabigyan mo ng chance yung sarili mo ipaglaban yung mga bagay na alam mo. Ano ibig kong sabihin? The main enemy inside the board examination room is time. And the worst thing na mangyari sa'yo ay ganito. Yung nakikita mo yung succeeding items, let's say 60 to 55 to ganyan, to 70, nakikita mong kaya mong isolve, pero hindi mo na magawa kasi wala ka ng oras. Ibig sabihin, class, na-deprive mo yung sarili mo sa mga bagay na alam mo. Kaya to take the board exam, do not be the typical examinee who answers question from number 1 to number 2 to number 3 on a chronological order. Lagyan mo ng diskarte. Pag ginawa mo yan, 40% of the examinees, tinalo mo na. Totoo yan. Okay, maniwala ka dyan. Daanin natin yan sa diskarte. Okay, those are some of the frameworks na ginamit natin nung tayo ay nag-exam. Okay? Nabigyan mo ng magandang laban.